Amen! Are you blessed? Amen! Hallelujah! Pasensya na po kayo, nag-shopping pa ako sa pen shop. Sana all, nakapag-Jollibee, Auntie B, sana all ka ba dyan, Tawag nagpunta sa Target. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kanina po nabasa na po yung ating scripture. Uulitin ko lamang po. Dalian po natin kasi may pupuntahan pa tayo. Ano lang siya, Tapos na. Conclusion na agad. Sa libro po ng 1, verses 1 to 8, ulitin ko po ang sinabi kanina ni Denise. Sabi ko dito, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Take note, isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya, para kay Jesus. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Hindi narda, aliyang, hindi narda, nardo. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niyang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilan? Maaring umabot sa 300 sa 11 ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukubitan dito. Sino po yung treasurer natin dito? Ngunit, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Pagpalain po ang pagkakabasa ko ng salita ng ating Panginoon at bibigyan ko po ng tema ang binasa natin na the very best. Sa Tagalog, ang pinaka. Sa lahat po ng natanggap ninyo na gift, ano doon ang pinaka the best? Isipin po ninyong mabuti. Kung kailangan ipikit ninyo yung mata nyo. Lahat daw, sabi ni Ate B. Yung pinaka gusto ninyo at pinaka-ingatan ninyo. Yung kahit na pag niregaluhan ka ng damit, halimbawa, birthday mo, 10 yung nagregalo sa'yo ng damit. Pero sa 10 damit na yon, mayroon kang isa na pinik na yun ang pinaka binigyan mo ng halaga. Na kahit nakupas na, andun pa rin nakatago. Dahil special din yung nagbigay ng regalo. Ako po, ito po yung laban ng aking pen shop para maintindihan po ninyo. Every Mother's Day, birthday, Christmas, Pastor's Appreciation, may mga natatanggap po talaga ako ng regalo. Hindi po ako nagpaparinig po sa inyo. Pero, kada regalo po na aking natatanggap ay may mga notes. Yung mga regalo na natatanggap ko na walang notes, nakakalimutan ko po kung sino yung mga nagbigay. But I'm very thankful sa mga tao na yun. Pero ang pinaka-value ko po na mga regalo ay yung mga may notes. Kagaya po nito. Ito po ay galing lahat kay Gio, yung aking punso. And gusto ko pong ayan o, ayan, may mga kasi, may mga notes siya, kaya itinatago ko. Ito po yung pinakagusto kong ginawa niya.
sa isang karton ng sapatos, na yung karton ng sapatos na yun, yun yung una kong natanggap na gift na sapatos. Nagsisimula pa lang ako sa ministry noon, sa mga bata ako nagsimula. Niregaluhan nila ako ng sapatos at may note sa loob ng sapatos. Kaya yon yung pinagtaguan ko nito. Ito po yung pinaka-the best na regalo niya. Ito po ay bumili siya ng bulaklak. Fake na bulaklak na nakatago din po nasa may, anong tawag dito? Paper bag. Ayan. Ako itong babae, siya daw ito. Ito po ay Mother's Day. Binigyan po niya ako ng yung bulaklak na pwede i-display, kung tawag doon. Yung dinidisplay yung ganyan, yung hindi totoo. Ayan, nakatago po siya. Sabi niya dito, I love you, Mami. Hindi na tayo mag-away. I love you. Palagi na tayong masaya at palagi tayong bate. Si Gio to, gumawa. Si Gio itong gumawa. Maganda, di ba? Sabi niya. So, napakaganda ko nga naman dito. So, kinip ko po ito lahat ng notes ng regalo ng bunso ko na may notes andito. And ito po ay galing din po kay Matt. Ayan. May mga drawing din po siya. May mga kasamang regalo din po ito. Handkerchief, ponytail na isa, kasi mga bata pa lang po sila noon. Ito po yung nagbigay ko sa akin ng chocolate. Ayan, may notes siya. Kaya itinabo ko. Tinapon ko na yung balat ng chocolate. 2015 pa po ito. Kaya nakatago siya. Ito, lalagyan ng alahas, pero may notes. Pwede ko namang itapon yung karton dahil naisusot ko naman yung alahas hanggang ngayon. Pero naglagay siya kasi ng note. So, I valued this much. Basta may notes. Ngayon, yung mga nagre-regalo sa akin na nilalagay sa paper bag na may ano dito, may mga yung paglalagyan ng to, from, may dedication, ginugupit ko po yun, yun yung itinatago ko. Ito rin po yung mga from young people. Ito, ayan o, sa sticky notes. May regalo sila sa akin na dress from young people of Tumana. So, nagbigay sila ng tigisa silang notes. So, itinago ko yung notes. Yung dress, hindi ko nakasya dahil sexy na po tayo ngayon. Nakatago yon sa aking Manila paper. Hindi ko po siya pinamimigay. Kaya nagagalit ako kay Kim pag kumukuha siya ng mga damit ko nang hindi nagpapaalam. Kasi pag regalo sa akin yon, kahit na mas mahal yung mga binili ko, kung regalo sa akin yon, binabalyo ko po talaga. So, ito yung pinaka-the best na regalo na natatanggap ko, yung may mga notes. Kasi I love notes. Sa tuwing, namimiss ko sila, binabasa ko po yung mga notes nila. Kaya bilin ko sa mga anak ko, pati sa daddy nila, pag nauna akong mamatay, huwag niyo akong pabaunan ng damit kasi hindi na ako magbibihis. Ito, naka-address sa akin lang ito. Kasama ng pagbulok ng kabaong at ng katawan ko. Kasama nung pag-faith ng sulat na iyan. Kaya yan yung ilalagay nyo sa magiging bahay ko pag nawalan ako ng buhay. Yung mga damit, pwede ninyong ipamigay, pwede ninyong itapon, pwede ninyong maging trapo, pero itong mga sulat, sa akin lang yan. Kaya pag namatay ako, wala kayong ibang ipapabaon. Ako, kasi hindi ako pupunta sa langit na may dalang maleta o mga sumpot. Ako, ito yung ibigay niyo kasama ng pagbulok ng katawan ko, yung pag-fade ng sulat. So, pag very close na kung nakikita nyo po, hindi ako tumatawag ng pastora, brother or sister, ate, kuya, daddy, mommy. Kung tinawag kita ng gano'n, very close ka na. Kung naibigay kayo sa akin, ipaabalyo ko yun. Hindi po ako nagpaparinig po. Okay? So, isipin po natin, ano yung pinaka-the best na regalo na natanggap natin? Pangalawang tanong ko po sa inyo, what is the very best, very na nga best pa, very best gift
that you gave to your loved one. Mga iba dyan, no? Mga young people, pag nagkaroon ng girlfriend o boyfriend, yung regalo nila, mas mamahalin na kaysa sa regalo nila sa kanilang nanay, sa kanilang kapatid, sa kanilang lolo. No? Ano yung pinaka-the best na regalo mo sa inyong mga minamahal sa buhay? At ano yung mga nireregalo nyo sa mga hindi ninyo kaano-ano? Di ba? Sample. Ang birthday ni Kasinsing, iyalaan talaga yung chinelas di pa rin din. Pero pag nag-birthday yung kaibigan mo, pumupunta ka sa mga malls, binibili mo yung mga mamahalin kasi nahihiya ka. So kung nagre-regalo ka raw, depende kung paano mo binavalue yung isang tao. So kung mumurahin yung binili mo, ibig sabihin, hindi mo daw masyado binavalue, sabi ng iba. Pero pag mamahalin, kasi pinag-i-importan mo eh. Pinag-iipunan mo eh. Kasi nga, special sa'yo yung tao na iyon. So, tatanungin ko kayo. Pag nagre-regalo kayo, gaano yung kavalue yung isang tao? Or sino yung pinapahalagahan ninyong tao sa buhay po ninyo? Sa binasa po natin na scripture, nabanggit po dito yung Lazaro, Martha, Mary, at Judas Iscariote. Pero dalawang characters lamang po yung kukunin ko dito. Number 1, si Mary. Nakita po natin si Mary sa verse 3, sabi po dito, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Si Mary did it out in adoration, sa pagsamba, devotion, respect, humility, and love for God. Bakit? Sabi po daw sa binasa natin kanina, sabi ni Judas Iscariote, ala, sayang di pabango. 300 dinar yung halaga nung pabango na yon. Pero si Mary ay hindi siya nanghinayang. Alam niyo po ba yung halaga ng pabango na yon? Noon sa kapanahonan nila, yung 300 dinar ay sahod na nila ng buong isang taon. Ang ano po noon, ang sweldo ng labor po doon sa kanila ay 1 dinar per day, kung hindi po ako nagkakamali. So sa isang taon, may 365, 300 dinar ito. So, ibig sabihin, yung pabango na binasag ni Mary, ni Maria, ay halaga ng sweldo ng isang labor ng isang taon. Nasi kayo nga eh. Nga tate, agregalo kan di pastor. Di sweldo yo. Yung income ninyo ng isang taon. May bibigay po ba natin? Nahimik sila, Bishop po. Tara mo na. Walang magre-regalo sa'yo ng ano. Diba? Pero si Mary, hindi po siya nanghinayang na basagin yung pabango. Actually po ito, na-preach ko na po ito. Kasama ko si Pastora Lota at si Bishop. Sa isang youth fellowship, pero iba yung ano nun. Iba yung pagkaka-explain. Pero may mga hinugot po ako doon. Na-search ko po, itong pabango na ito, wala siyang ano, hindi katulad ng pabango natin na may takip. Kailangan mong basagin ito. So, ibig sabihin, kailangan mo lang gamitin itong pabango na ito in a very special occasion. Pero si Mary, walang okasyon. Inimbitahan lang nila ang Panginoong Hesus para kumain sa kanila. Pero Mary did it out in adoration, devotion, respect, humility, and love po para sa ating Panginoon. Sa atin, di ba? Kung may manghihiram ng pabango, tapos mamahalin yung pabango mo, hoy, gayo, may salangawisik, mahal yan. Di
Di ba? Nangihinayang po kasi tayo. Kung minsan nga ayaw na natin iwisik sa sarili natin eh. Bumibili pa tayo ng mumurahin. Bumibili tayo ng kulong. Kasi ayaw mong gamitin yung mamahaling pabango dahil ikaw ay nangihinayang sa presyo. Naukuha po natin, mga kapatid. Pangalawa na ginawa ni Mary, white her hair. Nung naibuhos na niya sa ating Panginoon yung pabango, yung ano niya, yung buhok daw niya, pinulasan niya yung paa ng ating Panginoong Jesus. And hair symbolizes the crown. Kayo po ba, kaya ba natin maging mapagpakumbaba sa ating Panginoon? Halimbawa po, may nagpautang sa iyo ng 50,000 pesos. Dahil kailangan mo yung pera na yon. Pero dahil sa pinagkakautangan mo, alam niya na hirap mong bayaran. At siya naman, kahit hindi mo bayaran, mayroon siyang pera. At sasabihin niya sa iyo, Besh, huwag mo nang bayaran yung 50K. Regalo ko na sa iyo yun. Anong gagawin mo? Sa araw-araw na makikita mo, yung tao na iyon, na hindi, di ba? Lagi mo mag-thank you. Naaway mo pala siya, thank you, thank you, thank you. Di ba nagpapakumbaba tayo kasi nga, binayaran niya yung, hindi ka na niya pinagbayad sa utang na hindi mo kayang bayaran. Pero sa atin, na yung ginawa ni Mary, lumuhod siya, na may pagpapakumbaba sa ating Panginoon at yung crown niya, yun yung pinagpunas niya sa paa ng ating Panginoon. Tayo kung minsan nagmamalaki pa tayo, pag nagkakasala tayo sa Panginoon, imbis na lumuhod tayo, magkaroon ng humbleness, magkaroon ng humility, na humingi ng tawad. Lord, patawarin mo na ako, tao lang naman ako eh. Di ba? Nawawalan sa atin yung humility. We can easily say, I love you, but we cannot pour everything. Ulitin ko po, we can easily say, I love you, brother, I love you, sister, I love you, mother, I love you, father, I love you, pastors, but we cannot pour everything. Minsan, nasasabi natin yung mahal kita, pero nabibigla ka lang pala. Minsan, nasasabi mo na, I love you, para lang matapos na. Pero hindi mo kayang ibigay lahat-lahat. Si Maria, wala tayong nabasa dito na sinabi niya na mahal niyang Panginoon, but she did it in action. Ginawa niya sa action yung pinakaingatan niya, yung pinakamahal, no? Yung pinakamahal na tinathago niya, yun ang ibinigay niya sa ating Panginoon. Minsan nga sa offering, no? Ang pinipik natin, yung small value. Diba? Dahil nangihinayang tayo pag malaki yung ibibigay natin sa Panginoon. Nawawalan tayo ng trust. Pag binigay ko itong 100, baka wala akong pambili ng ulam mamaya. Kaya ito na lang, 10 or 20. Yung ganon. Diba? Pero sinasabi natin, I love you, Jesus. Pinupuri kita, Panginoon. O, diba? Ang daling sabihin. But you cannot pour everything. Hindi mo kayang ibigay lahat kahit na sinasabi mo na mahal mo ang ating Panginoon. Pangalawa, how do we give effort and time service to God? Yung effort na ginawa ni Maria, mahirap tularan. Sa akin din, di ko ma-imagine. Kung may gano'n ako na mamahaling pabango, ibubuhos ko lang doon sa isang tao na, sayang. Aantayin ko na lang na, halimbawa, pag single ako, aantayin ko na ikasal ako, doon ko gagamitin yung pabango.
Kasi mahal yun eh. Gagamitin ko in a very special occasion. Pero yung effort na ginawa ni Maria, yung hindi siya nang hinayang, binasag niya, yung pabango na yon, yung sweldo ng labor ng isang taon ay ibinuhos niya sa ating Panginoon. Walang sayang na ginawa, walang sayang sa pag-iisip ni Maria. Pero sa atin, no? Kung minsan hindi natin nabibigyan ng effort, ng time, ang pagserservisyo natin sa ating Panginoon, ang dali niya kaya ipagpalit. Amen po ba? Madaling ipagpalit ng Panginoon. Amen. Sino yung nag-amen? Narinig ako. Madaling ipagpalit ng Panginoon. Amen po ba? Oo, sabihin niyo yung totoo. Nakaplano ka ng pumunta ng Sunday. Biglang may nag-aya sa'yo. Di ba? May next Sunday naman. O, di pinagpalit mo ng Panginoon. Di ba? Nakaplano ka na ng pumunta ng Sunday. Pero biglang may trabaho, may sideline. Lord, dito muna ako. O, di pinagpalit mo ng Panginoon. Kaya madali siyang ipagpalit. Sa labahin, sa pasyal, sa family gathering, sa business, sa work. Bakit wala ka kahapon? Ay, bakit wala ka nung Sunday? Busy po ako eh. Yung business ko po kasi eh. May trabaho po kasi ako eh. Ay, marami po akong labahin eh. May pinagluto po kasi ako na handaan eh. Yung mga ganan, di ba? Madali natin ipagpalit ang ating Panginoon. Hindi natin kaya ibigay yung full support, full effort, at full time service natin sa Panginoon. Kung yung birthday nga natin, di ba? Yung may mga anak, 3 months pa lang, nagplaplano ka na ng birthday mo. Eto, magplaplano lang tayo ng ilang days para sa Sunday. Ako, Lunes pa lang, nakaplan siya ng damit ko para sa Sunday. Nakaplano na kung anong kulay ang isusot ko para sa Sunday. Nakaplano na kung ano, mag-red dress ba ako, magpapans ba ako. Pinagplaplanuhan yan. Kasi sabi ko nga kay Bishop, kung minsan nag-chat kami, King of Kings, tayo harap. So hindi pwedeng doming-doming, mabalin amin. Siya yung ilumikha sa'yo. He is the King na bababa dito at kukunin tayong muli. Siya yung Diyos na lumikha sa'yo at nag-provide ng mga pagkain mo. So bakit maging doming-doming mabalin amin kung harap tayo sa ating Panginoon? Give your effort kung tayo ay haharap po sa ating Panginoon. Maraming okasyon ang pinaplanuhan. Pero yung pagsisilbi natin sa Panginoon, ang hirap planuhin. Makakasama ba ako kay Pastor sa ministry? Pero pag may nagaya ng party, okay, sige, lilista mo na yan eh. Pupunta kami. Walang sandali lang, baka may pupuntahan akong ibang ibang gawain. Baka may bigla akong gagawin dyan. Hindi. Oo, tayo agad sa ministry. Oo, may gawain tayo. Hindi makapunta kasi ang ginarason, pagod, may ginagawa. Pero pag may ibang okasyon na ganong araw, present ka naman. O nasa na yung pagod mo nung araw na iyon? Every Sunday pagod ka. Pero pag may okasyon na nagkita-kita tayo doon, hindi ka naman pagod. Pag sa araw na iyon, kaya madaling ipagpalit ang Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. We love God, yes, but it's complicated. Ano ba yung status mo sa Panginoon? In a relationship or complicated? Pag-isipan mo, kapatid. Ano yung relasyon nyo sa ating Panginoon? In a relationship? In an open relationship? Or it's complicated? Number 3, Mary showed us to love God with everything and no reservation. Hindi nagreserba si Mary. Kaya nga humakalimuyak yung pabango sa
loob ng bahay eh. Kasi walang natira sa bote, ibinuhos niya lahat. Lahat. Wala siyang itinira. Para sa kanya, walang titipirin. Tayo po, kumusta po ang pag-ibig natin sa Panginoon? 70%? 90%? 99%? Or 100%? Kinakanta po natin You shall love the Lord with all my heart. With all. Hindi sinabing 90% of my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Wala tayong titipirin. Wala tayong i-reserva. Yung binibigay mo sa Panginoon ngayon, we are glad na inyong mga papastor, lumalaki po yung puso namin pag nakikita namin na andyan kayo. Ibig sabihin, you are giving your full support. Not just for us as your pastors, pero sa gawain ng Panginoon. Binibigyan niyo yung full support ninyo sa ating Panginoong Jesus. But it is not about you give. It is not about what you are giving, but it's the motive of what you are giving. Ano po ba yung motibo ninyo? Bakit kayo andito every Sunday? Ano po ba yung motibo natin? Bakit natin sinasamahan sa bawat ministry ang ating mga papastors? Inako na, nalagpakita kang kumita. Nakita na kundi okay na yun. Pag nagbibigay po tayo dito sa offering box, ano po ba yung motive natin? Bigay ko lang ito para matapos na. Para nakita naman nila na nagbigay ako. So it is not what you are giving. It is not about what you are giving. But it is the motive of what you are giving. I am giving this to you, Lord, kasi gusto kong mag-thank you dahil nakakain ako. Sasamahan ko si Pastor, susuportahan ko si Pastor, kasi kung hindi siyang ginamit mo, hindi ako mapapalapit sa'yo. Sasamahan ko si Pastor kasi hindi pa ako nakapunta sa lugar na to. Ay na, magpapicture ako. Diba? So may kanya-kanya tayong motive. Tignan din natin kung tama yung motibo natin, kung nagbibigay tayo ng effort at time para sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung mentor ko, may sinabi sa akin, and I shared it sa church na nahandle ko. Andito si Pastora Lerma. Pag nagbigay ka ng offering, ano ba yung motibo mo? Pag nagbigay ka. Kaya ka dito sa church dahil na-bless ka na. Naramdaman mo na na-bless ka. Ito yung pupunta ka sa... Okay yun, napupunta tayo sa church para ma-bless tayo. Pero una nun, pumunta ka na, dumalo ka na sa church dahil alam mo na na-bless ka na ng Panginoon. Wala ka dito kung hindi ka bless ng Panginoon. Amen po ba? Pumunta ka dito dahil bless ka na ng Panginoon, uuwi ka na na-bless ka ulit ng Panginoon. Kaya before you drop your offering, sabi ko, ipag-pray nyo na ito yung itatanim ko. Yan si Pastora Lerma. So, pag-offering time namin, habang kumakanta yung nagsiserenade ng kanta, yung singer namin, lahat po sila nakapikit. Hawak-hawak, halimbawa, ito yung pera. Hawak-hawak nila, nasa puso nila. Lahat sila. Nag-o-observe din ako kung nakikinig sila sa mga mentoring. So, lahat sila nakapikit. Walang unang pupunta dito. So, before na mag-pray, yung offertory prayer, before offertory prayer, na ipag-pray na nila kung ano yung motive nila sa seed na i-drop nila sa offering box.
Sabihin ko rin, at sinabi ko rin sa kanya, sabihin ninyo kung kailan ninyo aanihin mo. Mag-usap kayo ng Panginoon kung kailan ninyo gustong anihin yung mga tinatanim ninyo. Basta tama ang motibo mo, ibabalik yan ng Panginoon sa'yo. Yun yung sinasabi ko sa kanila. And alam nyo ba, as my testimony again, huwag kayo magsawa sa mga testimony kasi sabi nga nila, the best preaching is your life testimony. 2 beses po kasi namuntik nang mamatay si Papa. So nung andun na si Papa sa hospital, nagkaiyakan kaming dalawa. Akala ko kasi mamamatay na. We praise Him, ako lang yung nakabantay noon. We praise Him dahil nga binuhay pa siya, binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos. Kahit na alam ko na wala ng pag-asa. Dahil kinausap na ako ng pastor. Sabi ko, mabubuhay ka, Papa. Gagaling ka. Dahil hindi ako naniniwala sa sinabi ng doktor. Gagaling ka kasi ginagawa ko na ngayon eh. Nagpapaskong na ako. Nagsisilbi na ako sa Panginoon. Hindi lang isang leader, hindi lang isang member, hindi lang isang coach, hindi lang isang mentor, pero bilang pastor. Sabi ng Panginoon, anak, mali ka. Ay sabi ng Papa ko, anak, mali ka. Ano ba yung motibo mo? Kung bakit sinasamba mo ang Diyos, kung bakit nagpapastor ka, para bumalik ka. Sabi niya, huwag kang makipag-bargain sa ating Panginoon. Sabi niya sa akin, huwag kang makipag-bargain. Magpastor ka dahil yun ay pribileyo. Yun ay tinanggap mong gawain para sa Panginoon, hindi para sa akin. Kaya nga ako nagpastor eh. Sabi ko, para sa iyo. Yun yung nasabi kong word. O, di ba? Para sa akin. Ako ba yung Diyos mo? Kaya ano na, pag namatay ako, graduate na ako. Sabi ni Papa. Kaya tanggapin mo na kung ano ako ngayon. Binigyan ako ng chance. O, di, praise God. Pero pag minsan na ganito, magsilbi ka sa Panginoon dahil mahal mo siya. Hindi ka nagsisilbi para mabuhay ako. Dahil hindi mo hawak ang buhay ko. Although na pinagbibigyan yung prayer request mo na ma-extend yung life ko, pero hindi mo hawak ang buhay ko. Kaya kung anong mangyari, tanggapin mo, magsilbi ka para sa Diyos, hindi para sa akin. Yun ang tamang motibo. Kasi nakikita ng Panginoon yung puso mo. Nakikita ng Panginoon yung puso mo. So nagkaroon pala ng wrong motive kung bakit ako nagsisilbi sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, pag naalala ko si Papa, parang hindi ko pa matanggap kasi na wrong motive ako. Nagsilbi ako sa Panginoon para lang mabuhay ang Papa ko. Dapat pala, mas pinokus ko na kung bakit ako nagsisilbi, ang motibo ko is to glorify God, is to lift up her name, to share the gospel dahil doon sabihin po niya sa atin. So tignan po natin, baka na-disalign na po yung motive natin sa ating Panginoon. Pangalawang character, si Judas. Sabi mo nga sa katabi mo, Judas. Verses 4 to 5. Ito yung pinunahan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagpili ang pabango at ipinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pila ang halaga ng pabango na iyan. Si Judas, makikita natin yung difference. Si Judas, maraming sayang. Sayang? Eh kung ipinagbili na lang natin yan, di makatulong pa tayo sa mahihirap. Makapag-ayuda pa tayo. Pero sabi dito sa Biblia, wala namang malasakit talaga si Judas sa mga mahihirap. Gusto lamang niya ay maka-flood control project siya. Baka pa, corrupt siya ng pera. Take note, siya din yung treasurer ng grupo nila. Alam na nga nila na ganun yung ugali nila, pero pinagkatiwalaan pa rin ng mga disipulo na siya yung mahawak ng salapi. And take note, si Judas Iscariote, no? Pinagbili niya ang ating Panginoong
Ibinuhos lahat, ibinigay lahat dahil mahal niyang Panginoon. Hindi niya inisip yung pera, yung halaga. Pero si Judas Iscariote, he loved the money. Mahal niya yung pera. Sino dito ang nagmamahal sa pera? Lahat tayo. Kailangan natin ng pera, oo. Pero huwag mong halik-halikan at ipakay pa yung pera. Lahat ng iniigulo. O, di ba? Sinong nag-preach nun? Si Ate Vic ba? Yung nakaringgan ko? Na pag yung lagi kong order ng Shopee, ina-idolize mo na yung Shopee. No? Eh pag ginalik-halikan mo yung pera, sahod ko na naman, yes, I have 20. Ina-idol mo na yung pera. Di ba? Sabi ko, huwag mong mahalin ang pera. That is the root of the evil. Dahil sa pagmamahal mo sa pera, yun ang magpapalayo sa'yo sa presensya ng Panginoon. Sayang tong Sunday na to, tinawagan ako ng kumpanya, double pay. Okay? May schedule ka pa naman natatayo dito. Ikaw ang testimony leader, halimbawa. Pero tumawag si boss. May emergency tayo na gagawin ngayon, may report, kailangan pumunta, double pay. Doon ako sa double pay. Kasi nga, mas mahal mo yung pera kaysa sa Panginoon. Or, ngayon lang yung pahinga ko, Lord, Sunday, ang sakit-sakit ng katawan ko eh. Kasi pag pumunta ako ngayon sa church, sasayaw na naman ako doon, anong oras na naman matatapos? Pagdating ko dito, magluluto pa ako. Pahinga na lang muna ako, Lord, para may lakas ako sa pagkabaho ko bukas. Pera na naman yun. Kasi mas prioritize mo na makapasok ka, para mas malakas ka, mas malakas ang physical mo na papasok bukas ayaw mo umaten sa ating Sunday worship celebration. So inisip mo, lalo na pag no work, no pay ka, kailangan mong ipahinga ang katawan mo sa araw ng Sunday para makapasok ka ng Monday. Di ba? Nakita natin? So, asan ka dito? Ikaw ba si Maria? O ikaw si Judas? Tingnan natin na, ulitin ko Mary values the Lord, but Judas values the money. Mary poured out the very, very best because she loved Christ, but Judas wanted to get more money because he loved money. Dalawang klaseng tao ang naririto sa mundo. Asan ka dito? Si Judas na-tempt kaagad. Pero si Mary, hindi siya nag-isip kung gaano kamina ajay na pabango. If you love the money, you are dishonoring God. You are disrespecting God. Kasi mas pinipili mo siya kesa sa ating Panginoon. Alam niyo po ba yung pabango na ito? Si Bishop din ang nagsabi nito and I want to share with you. Kasi ito nga po yung ko sa youth fellowship dito sa San Nicolas. Yung gift, yung pabango na pala yun, ay gift ng magulang ni Mary. Na pag halimbawa nawalan ng pera si Mary, pwede niya ipagbigay sana yung pabango na yun. Pero, Mary trusted her future to our Lord Jesus Christ. Pinagkatiwala niya yung kanyang kinabukasan sa ating Panginoon. Kaya pag nagbigay ka sa ating Panginoon, kung hindi mo iisipin yung sarili mo, kung ang inisip mo ay mahal mo lang ang Panginoon at ibinigay mo lahat, ipinapagkatiwala mo ang mamaya mo at kinabukasan mo sa ating Panginoong Jesus. Ikaw kapatid, ano yung pwede mong ibigay sa ating Panginoon?
Ano yung hindi mo ipagkakait sa ating Panginoon? Ano yung the very best na tinatago mo sa'yo? Ano yung pinaka-best na hinahawakan mo sa buhay mo na kaya mong ibigay ngayon sa ating Panginoong Yesus? Ano yung pinaka-the best na nasa sa iyong buhay ang pwede mong ibigay sa hapong ito sa ating Panginoong Yesus? Ako, inaamin ko, I cannot give financial. Wala akong work. Wala akong work. May business ako, pero hindi kagaya ni Ate Loca, na araw-araw, no? Na araw-araw ay may, tsaka ni Ate J, na araw-araw malaki yung kita. Sa akin, ang dishwashing liquid, maubos nila yan isang buwan bago sila bibili ulit. So, ano yung pwede kong ibigay na meron sa akin? Ano naman yung bagay na hindi nyo kaya bibigay sa ating Panginoon na nangihinayang kayo? Kung hindi ninyo kayang magbigay financially, why na hindi po yung time natin ang ibigay natin sa ating Panginoon? Or yung buong puso natin na ibigay natin sa ating Panginoon? So habang nakaupo po tayo dyan, kulang naman po kayo. Let's close our eyes. At habang inaawit natin ito, make it a prayer, Lord, sa hapong ito, hindi man ako makapagbigay financially, malaking pera na suporta sa church. But I can give you my time, I can give you my heart, I can give you my strength, I can give you my mind, I can give you my soul. Come on, church. Kahit nakaupo lang kayo, make it a prayer habang inaawit namin. Hallelujah. I give you my heart, I give you my soul. Baka church, buka natin ang ating bibig. I give you my heart, you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my heart, I give you my soul. Make it a prayer. Yes, Lord, I am here. This afternoon, I give you my heart. Give you my heart. I give you my soul. Say it louder, church. I give you my heart, Jesus. I give you my soul. I give you my soul. Louder, church. I give you my heart, Jesus. I give you my heart, I give you my soul. Come on, church. I give you my heart, I give you my soul. My heart, I give you my soul. Louder, hallelujah, I give you my heart. I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah, pwede niyo hindi niyo itaas sa inyong mga kamay. Wife, sing this song. I give you my heart, I give you my soul. I give you my soul. I give you my heart, Lord. I give you my heart, I give you my soul. Pwede po ba tayong tumayo? Let's sing together. I give you my heart, Lord. I give you
mensahe ng ating Panginoon. Hinihintay ng Diyos, ibigay natin yung ating best sa Kanya. Ibigay natin ang buong buo, yung ating puso, yung ating buong kaluluwa para sa Kanya. Dahil yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa nating awitin, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Panginoon, tanggapin mo ang aming buong puso. Tanggapin mo ang aming buong pagmamahal sa inyo, Panginoon. Ang aming inialay sa inyo, we give you our heart, O God. We give you our soul. At nawa, maging mabagong samyo ito sa inyong harapan, Panginoon, ng pagsuko namin ng aming buong puso, ang pagsuko namin ng aming buong kaluluwa, sapagkat yan ang iyong hinahanap, Panginoon, na dapat ka namin mahalin ng aming buong puso, buong isipan at buong kaluluwa, at ng aming buong lakas, Panginoon. Hallelujah. Wala man kaming maibigay sa inyo na kayamanan, wala man kaming maibigay sa inyo na malaking halaga, wala man kaming maibigay sa inyo na mga material na bagay, kundi ang aming ibinibigay sa inyo ay ang aming buong puso, buong aming buong lakas, buong kaluluwa namin, buong isip, Panginoon, at naway tanggapin ninyo at maging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Banal na Espiritu, salamat po sa buhay ni Marta. Salamat po sa buhay ni Maria. Salamat po, Panginoon, sa ipinakita nilang karakter nila na kung saan nagawa nilang ibinigay ang pinaka-the best sa kanila. Hindi nila tinignan yung halaga kung magkano, Panginoon, but ang mahalaga, ibinigay niya ito para sa inyo at ikaw ay natuwa sa ginawa ni Maria, Panginoon. Kaya sa hapon pong ito, ang aming panalangin, Panginoon, ang aming ibinibigay sa inyo ngayon, ang aming buong buhay, ang aming buong puso, Panginoon, tanggapin po ninyo ito at naway maging mabagong samyo sa inyong harapan. Salamat sa inyong lingkod na siya mong ginamit, na nagpahayag ng mga salita upang kami ay muling kisigin, Panginoon, na maibigay ang the best para sa inyo. Patuloy mong pagpalay ng iyong lingkod na siya mong ginamit. Patuloy mo siyang tulungan, patuloy mo siyang pagpalay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, at patuloy mo po siyang bigyan ng mas malalim pa na pag-unawa at kalaman patungkol sa inyong masalita. Pagpalain po ninyong bawat isa sa amin na nakarinig ng masalita at hayaan po ninyo na yung masalitang ito, Panginoon, na aming napakinggan
ay may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na sa bawat araw namin, Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa, may bigay namin ang aming the best para sa inyo. Salamat ng marami. Salamat, Panginoon. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah.